Welcome po ulit mga kaibigan at gagawa po tayo ulit ngayon ng isang maigsing reaction video tungkol po sa partido kulto ni Duterte. Ano bang nangyari sa partido nila ngayon mga kaibigan? Ito ba okay pang suportahan o hindi na? O nasayang lang ang boto nyo ngayong 2025 election? Panoorin muna natin tong video ito mga kaibigan at para malaman natin sino bang dominanteng mga partido at alyansa ngayon dyan sa Kongreso. Nakakuha ng 104 na upuan sa Kamara ang political party na Lakas Christian Muslim Democrats sa katatapos na halalan. Ayon kay House Speaker at Lakas CMD President Martin Romualdez, patunay lang ito na may tiwala ang mga Pilipino sa kanilang partido. Sinabi ni Romualdez na ang resultang ito ay nagpapalakas sa mandato ng kanilang partido na pangunahan ang mga panukalang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. 79 na miyembro ng Lakas CMD ang muling nahalal, 25 naman ang mga bagong mambabatas. Ayan mga kaibigan, napakarami pong nakuhang boto ng Lakas CMD, di ba? 104 po lahat. Yung iba naman, halimbawa tulad ng partido po ng National Unity Party at yung Nationalist People's Coalition ay parehong nakakuha ng 30 seats. Kay BBM na partido ay 27 seats. Sa Nationalist Party ay 22 seats. Sa Liberal Party ay may 6 na seats. At sa Action Democratico ay may 3 seats. Mga kaibigan, ito yung nakakalungkot PDP Laban led by former President Rodrigo Duterte got only 2 seats. Anong ginawa nyo mga DDS? Kung sa bagay, hindi ko kayo masisisi. Dahil lahat ng congressman nyo, yung grupo ng congressman nyo, ay lahat nasa Lakas CMD na po mga kaibigan. Nagtalo na. Iniwan na po yung inyong Diyos na si Duterte. Bagay hindi natin alam sa future na baka magsibalikan ulit yung mga yan at magsisamba ulit sa kanilang dating Panginoon. Ito mga kaibigan ang reaksyon natin dyan nasa nangyaring yan sa PDP. Alam nyo po mga kaibigan, wala na pong papel ang PDP Laban ngayon. Gusto ko sana magkaroon ng papel kung ibabalik yan sa kaya Coco Pimentel. Hindi dito kay Duterte na ginawa niyang kulto mga kaibigan niyang PDP Laban, di ba? Yan dalawang congressman na nanalo ngayon mga kaibigan, wala pong magiging papel talaga yan di ba? Kahit na sabihin natin na alam mo yon may ilang congressman na sumapi dyan sa mga yan, hindi pa mga kaibigan magkakaroon ng kapangyarihan niya para patalsikin yung bagong dominante na Lakas CMD, di ba? Ang konsolidasyon ng power ngayon ng Lakas CMD mga kaibigan, alam nyo yun, binubuo ng NUP, NPC, yung Partido Liberal ni BBM. Ay mga kaibigan, yung kinekwenta ko yung kanina, yung dami ng mga yan ay nasa 250. Paano mo lalabanan yan kung kukontrahin mo yung batas ni BBM? Diba? Madali pong may papasa ni BBM ngayon ng mga panukala niya. Diyan sa Kongreso, 'di ba? Mabilis siya makapagbigay ng budget, 'di ba? Kasi nga hawak po ng administrasyon na mabilis ang mga priority bills kapag kaganyan, 'di ba? Kasi walang oposisyon, di tulad ni Duterte noon, 'di ba? Meron dong may malalaki at makapangyarihang kritiko doon sa loob mismo ng Kongreso, mga oposisyon. Imagine niyo nangyari ngayon, 'di ba? Ang daming congressman na nakapanig sa administrasyon. Kaya smooth sailing ang governance ngayon ni BBM, diba? Yan po ang inaasahan natin. Diyan sa Build More ni BBM na panukala, yung mga projects niya, yung agrikultura, yung foreign investments mga kaibigan. Naku mga kaibigan, walang masyadong magiging sagabal diyan sa Kongreso, diba? At ang mangyayari ngayon, ma-isolate yung PDP, yung Duterte Block. Wala na po kasi silang saysay mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ko, sinayang nyo lang po yung inyong boto mga kaibigan. Doon sa mga mambabatas, dyan sa Senado, wala po kasing magiging boses yan mga kaibigan. Sayang na sayang yung boto nyo. Dati kasi, kung pag-uusapan natin yung PDP,
malakas po siya mga kaibigan. Ngayon po ay anino na lang siya. Anino na lang siya mga kaibigan. Kasi nga, alam mo yun, dadalawang seats ang nakuha ng PDP. May ilang tao dyan na alam mo yun, kaalyado nila. Wala pong sapat na bilang yan mga kaibigan. Hindi makaka-impluwensya yan sa mga batas na alam mo yun, gustong gawin ni BBM. Diba? Hindi nila makokontra. Hindi nila mahadlangan ng anumang panukala ng Malacanang. Kahit pa mag-ingay doon si Duterte sa Hague, di ba? Yung kanyang mga anak na sina Sara, wala pong magiging sapat na lakas yan, di ba? Walang magiging boses yan sa Senado at sa Kongreso, di ba? Kaya po mga kaibigan, ang bagong hari ng Kongreso ay ang lakas, CMD. Di ba? Napakalakas, di ba? 104 plus 30 plus 30, 27 plus 22 plus 20 pang iba mga kaibigan. Basta kwentada ko nasa 200 mga kaibigan, nasa 235. Ang dami nun mga kaibigan, di ba? Higit 200 seats. Paano lalabanan yan? Ay super majority yan mga kaibigan, di ba? Kaya nga, si BBM ay kinakailangan kasing magkaroon ng lubos ng kapangyarihan sa Kamara. Di ba? Kaya ang lahat ng gusto niyang batas, kaya pong maipasa ng mabilis. Kahit na yan ay controversial, basta't yan ay talagang kailangan maipasa. Diba? Dahil nga po, hindi niya kailangan makiusap pa. Diba? Wala nang pakiusapan, yung pilitan, wala na po. Diba? Kaya ang Kongreso ngayon ay hawak po ng mga alyado. Walang hadlang. Diba? Nakakapagpasa ng, alam mo yun, national budget ng maayos. Hindi na yung katulad nung dati. Yung kay Duterte mga kaibigan, kung maaalala nyo, ang dami dong nakasingit na mga proyektong alam mo yun, bilyon-bilyon, daang-daang milyon din. Iniimbestigahan yun. Sino nag-iimbestiga doon? Si Senator Ping Lacson mga kaibigan. Butata doon ng mga bilyar. Butata doon si Loren Legarda. Butata mga kaibigan yung dumedepensa doon sa budget ng DPWH na 500 million. Hindi nila alam kung paano napasingit yun. Si Senator Ping Lacson mga kaibigan, butit nanalo ngayon. Kaya po mga kaibigan, babalikan natin itong mga black ng Duterte diyan sa Kongreso. Masasabi natin mga kaibigan, disunited na. Wala nang strategy, hindi nyo na kailangan tulungan mga kaibigan. Kasi unang-una, mawawala na po ng interest yung mga congressman na yan. Diba? Kasi wala nang suporta sila ng taong bayan eh. Wala na yung liderato ng PDP. Hindi nang tatap yung mga kaalyado ni Duterte sa eleksyon na dyan lang sa Senado, 3. Ay paano sa Kongreso mga kaibigan? Walang solidong oposisyon. Paano yan? Diba? Yung Davao Black na yan, tatatlo sa Senado. Mga kaibigan, kaya nga itong ating gusto nga mangyari, kawawa po pag kayo ay patuloy na susuporta diyan sa Partido Kulto ni Duterte. Wala na pong boses yan. Wala na po yung wala nang political muscle mga kaibigan. Diba? Wala na siyang pang-leverage. Wala na siyang pang-leverage sa Kongreso. So sa dalawang PDP congressman lang mga kaibigan na nanalo, hindi po mga kaibigan matatawag nating kinatawan eh. Diba? Kasi hindi makakapag-pressure yan. Walang magiging lakas. Dahil wala silang maraming kaalyadong mambabatas. Walang kakampi sa loob. Diba? Napakahirap bumuo ng opposition ngayon pagka dadalo-dalawa yung nanalo sa PDP mga kaibigan. Diba? At ito pa, kung ibabalik natin dyan kay Sara Duterte, mga kaibigan, yung ambisyon ni Sara Duterte na maging presidente, sabihin natin matalo hindi manalo sa impeachment yung mga congressman, mga kaibigan, yung kanyang space po, yung kanyang espasyo sa national politics, hindi po alam nyo yun,
hindi makakaapekto sa Kongreso. Diba? Kasi wala nga siyang sariling partidong malakas eh. Pero dati, member si Sara Duterte ng Lakas CMD noong 2023 mga kaibigan. Ay ang PDP laban naman ngayon mga kaibigan, ay wala ding saysay. Diba? Kahit naman nung nagdalawang faction ng PDP, wala na rin saysay. Kasi nga hindi organisado yung kanilang grupo, yung kanilang base sa Kongreso. Nawalan ng masasabi natin ng political machinery mga kaibigan. Nawalan sila ng ganyan. Kaya nga po mga kaibigan, yung kanilang social media popularity ay alam mo yan, pagka ganyan, kailangan ng mga congressman yan mga kaibigan eh. Network yan mga kaibigan. Network ng congressman, network ng governors, network ng mayors. Napakaraming nanalong congressman, nasa admin. Ilan lang po mga kaibigan ng governors ang nanalo. 82 provinces. 6 na governors lang po ng PDP laban ang nanalo. Ay malamlam mga kaibigan. Pagka ganyan ng ang political branding ng iyong partido mga kaibigan ay hilaw. Diba? Hilaw po mga kaibigan, kaya walang magiging suporta si Sara Duterte. Yung walang mga tauhan, walang kaalyado, nawalan ng proteksyon, nawalan ng direksyon mga kaibigan. Diba? Kaya nga napakahirap gumalaw ngayon ng PDP, yung kultong partido na yan. Wala na silang matatawag natin na political firewall sa Kongreso. Kasi nga hawak po ni BBM ang legislature. Diba? Ngayon, kayo ba hindi nanghihinayang doon sa nakaraang pagboto niya mga kaibigan? Dapat manghinayang kayo. Diba? Yung desisyon nyo na pagboto doon sa mga senador ng PDP mga kaibigan, sabihin natin marami nang ulela at 3 ang pumasok. Mga kaibigan kulang pa rin po sila sa kapangyarihan. Diba? Pag wala kang congressman, ibig sabihin yan mga kabayan, walang boses, walang budget. Dahil diyan walang proyekto. Diba? Kasi ang Kongreso po nag-a-aproba ng national budget, hindi Senado. Diba? Kung walang congressman ang partido mga kaibigan, o walang sumusuportang kampo sa mga senador, saan po dadaan ang pondo mga kaibigan sa mga proyekto? Kasi sa mga distrito yun nagbibigay-bigay ng mga pondo eh. Saan dadaan yung pondo? Wala po mga kaibigan. Walang tulong, walang development, kaya sinayang nyo ang boto nyo. Diba? Kaya nga dapat kung boboto ka ng kandidato, wag mo nang piliin yung kampo ng Duterte. Sinayang nyo yung mga kaibigan eh. Sinayang. Diba? Kasi nga walang kakampi ang mga yan dito sa Kongreso. Pagka ganun wala kang kakampi sa Kongreso, wala kang proyekto. Wala kang ayuda. Dahil nga wala kang koneksyon. Parang yung boto mo na naitapon lang sa hangin. Diba? Kung ang tinarget nyo lang, yung Senado lang, ano pong magagawa ng Senado? Yung 3 yun mga kaibigan. Kahit pa idagdag mo dyan si Jinggoy Estrada, si Cayetano, wala pong magagawa yan mga kaibigan. Dahil, bakit walang magagawa yan mga senador na yan? Kung magtutulak po sila ng bills, ng mga batas mga kaibigan, kailangan may support yan sa Kongreso. Kailangan maipasa yan. Kailangan may counterpart bills mga kaibigan. Yung mga panukalang yan. Kung wala, ay wala. Diba? Kaya kahit man po magsisigaw yung mga senador na yan, kahit pa yan magpahiring-hiring sa media, hindi po sila makakakuha ng resultang solido mga kaibigan. Kasi nga, walang kakampi sa Kongreso. Walang political muscle.
walang suporta yung mga yan doon sa mga distrito kasi mga congressman, yan yung nasa distrito mga kaibigan. Oh, diba? Kaya ang boto po para sa kanila, para lang mag-ingay ang mga yan. Hindi para makagawa ng resulta. Oh, nakukuha nyo mga kaibigan. Kaya sinasabi ko doon sa isa kong vlog, sayang ang pagboto ng mga DDS. Diba? Sayang na sayang, nangulelat ang PDP sa Kongreso. Dadalwa. Mahigit 300 yan. Paano ngayon? Paano suporta ng Duterte Block? Diba? Saan sila susugal? Oh, diba? Anong mapapatunayan nila ngayon? Wala. Kaya sayang yung 3 taon. Mga kaibigan, sayang na sayang yung 3 taon. Oh, diba? Hindi na po natin matatawag na na alam mo yun, ma-impluwensya ang PDP mga kaibigan. Dahil napakadami nga ng iwan na congressman. Iniwan dahil wala nang silbi si Duterte. Ganyan naman talaga politika mga kaibigan. Kahit sa ang sulok ng mundo, kahit sa Amerika, Canada, yan sa Europe, ganyan talaga. Diba? Kung wala kang majority, wala kang silbi. Diba? Wala kang congressman, ay inutil ka. Yeah. Kaya nga po mga kaibigan, ulitin ko, sayang po ang inyong boto. Imbis na nakatulong sa bayan, nag-ambag po kayo ng kulelat, kayong mga DDS. Diba? Kaya ito ngayon ang ating, alam mo yun, ito ang titiisin natin ngayon. Oh. Diba? Yung mga congressman nyo, ay mga kaibigan, kahit pa yan sabihin natin na magsisigaw. Yung mga congressman yung PDP, na hindi nanalo, kahit pa yung mag-ingay sa media, diba? Magpatawag ng kung ano-anong hearing, katulad ng ginagawa ni na Alvarez. Oh. Walang epekto yan mga kaibigan. Walang epekto yan, wala na yan drama-drama. Hindi naman madideliver yan. Diba? Kasi nga, wala ka sa agenda Oh. Wala ka sa agenda. Kumbaga parang wala kang upuan sa concert. Diba? Kaya ganyan mga kaibigan ang nangyayari ngayon. Diba? Nung panahon ni Duterte, maraming ayaw sa kanyang congressman. Diba? Sinabi niya hindi nyo naman ako tinulungan Oh. Diba? Kaya hanggang ngayon dala-dala ng congressman yung hindi pagkampi sa kanya. Oh. Kumampi sa kanya siguro, inuto lang siya. Pero hindi talaga kinampihan ng mga congressman kasi nga kilala nila yung tao Oh. Diba? Nauto-uto din. Oh. Kaya ang masasabi ko lang, sayang na sayang mga kaibigan yung boto. Diba? Sayang na sayang yung boto niya na imbis nga na maraming senador ang dapat ay admin. Tumuto kayo mga kaibigan dun sa, alam mo yun, mga walang kwenta tulad ni Bato. Si Marcoletang puro yabang. Diba? Si Amy Marcos na ako, duda ako dyan sa kay Amy Marcos na boto Dapat talaga alamin kung yan ay nakakuha talaga o may dagdag bawas. Hindi ako naniniwalang panalo yan mga kaibigan Hindi ako naniniwalang panalo yan si Amy Marcos. Diba? Kaya kailangan kung meron nga dito tulad sa Amerika na talagang mabilis ang pag ikaw ay nagtanong, alamin natin, investigahan natin paano ba nangyari ang ganyang mga boto, ganyang karami. Hanapin natin ano ba mga foreign IP address na nakasingit dyan. Wala na, ang COMELEC hindi mo na mapapagawa ng ganun No. Kaya mga kaibigan, ulitin ko, pag walang congressman, wala kayong congressman, wala kayong boses. Wala kayong budget, walang proyekto sa inyong mga distrito. Diba? Kaya sayang na sayang ang sinuportahan ninyo yung bugok na senador ng mga PDP. Ayan. Wala tuloy ngayong tulong sa inyo. Hindi naman kayo aapihin ng admin na nandiyan sa Kongreso. Kaya nga lang, iba pa rin na may boses kayo. Diba? Sinayang nyo talaga, kayo ang sumayang. Diba? Imbis na may kakampi kayo sa house na kahit alam mo yun nasa admin, yan ay malalapitan nyo. Kaya lang sinungitan nyo Kumbaga sinupladuhan nyo kayong mga botanteng DDS.
Oh, ay di wala kayo ngayong koneksyon. Wala kayo ngayong proyekto. Oh, kasi ang sinamahan yung mga congressman, kung sino man yung congressman na binoto nyo, ay wala po ngayong, wala nga kasing pagkapanalo yan. Wala yung madadalang development o tulong sa inyo yun. So hanggang dito lang mga kaibigan, pinaliwalag lang natin na wala na pong saysay na kayo ay magsisigaw ng Duterte, Duterte, Duterte. Dahil unang-una po, wala na po ang partido ng PDP. Diba? Sa susunod na election ng 2028, hindi na po uusbong yan mga kaibigan. Wala na pong PDP. Diba? Alam na ng taong bayan yung mas nakakarami. Diba? Kung anong magiging resulta kapag kayang PDP na yan ay bumalik ulit. Kutsero na naman ng Pilipinas. Diba? Kaya nga itong partidong ito, itong mga lakas CMD at itong alyado nito, mga kaibigan, mas mabuti pang sumama dyan kasi may benepisyo. Sa Duterte, wala po. Walang benepisyo mga kaibigan. Kaya unang-una, lagi kong uulitin, sinayang ng mga DDS ang kanilang boto. Sayang na sayang. Diba? Tapos ngayon, yung mga DDS malamang bilihan ng 20 pesos na bigas. Diba? Kaya ewan ko, 3 taon kayong magtiis. Talo yung mga congressman nyo. Tingnan natin mga kaibigan. Diba? Walang saysay ang boses nyo. Magsisigaw yung mga senador nyo ngayon dyan sa Senado. Hindi po yan mananalo sa Kongreso dahil kinakailangan dyan dalawa yang magtutulungan. Ay ang ginawa nyo, hinati nyo. Palibasa ngayon mga mangmang. Imbis na dapat yung dalawang yan ay mabilis na makapagpatupad ng panukala, mas pinadami nyo yung kalaban sa Senado. Pambira kayo mga DDS. So hanggang dito lang mga kaibigan. Opinion lang tayo at nakabase naman sa datos na wala na talagang kwenta ang PDP. Diba? Huwag na ninyo suportahan yung kultong yan na alam mo yan, partido na ginawa ni Duterte ang kulto. Diba? Bumalik na kayo sa dati nyo kaisipan. Wala na po kayong mapapala dyan sa PDP. Suportahan na lang po ninyo ang administrasyon ngayon. Yan lang ang hinihiling sa inyo. Huwag nyo nang ibalik yung mamamatay tao na presidente at balak pang paupuin yung anak na isa ring mamamatay tao. Ayan lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Ayoko mag-vlog ng mga kung ano-ano. Ito na lang PDP laban mga iba naman. So sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Huwag na ninyong suportahan ng PDP, wag na kayong magsisigaw ng Duterte, Duterte. Wala na pong saysayan, sinasabi ko sa inyo. Wala na puwersa yan mga kaibigan. Sayang na sayang ang magiging boto nyo after ng 3 taong ito. Sayang na sayang. Wag na ninyong suportahan ng PDP. Maingay lang yan sa social media pero wala po yung lakas, wala yung maitutulong sa inyo. So hanggang dito lang, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.